Jesus, Father, alam namin, Lord, that the time is so short. Kailangan namin bawat isa maging ganap at handa. Father, hallelujah, kita namin, Lord, ang kaaway rin ay kumikilos lagi sa aming kalagitnaan. He knows His time is short. And we pray, Lord, that you give us your grace and your wisdom upang, Lord, Father, ay matagumpayan namin, Lord, God, ang lahat ng mga hinahasik niya, all the fiery darts of the wicked one. Father, Lord. And we know, Lord, na hindi na kami pabayaan, that you will equip us, Lord Jesus, with your word, with the sword of the Spirit. Hallelujah. At ang buong balote, Lord, that we can put on your whole armor, that we can withstand, Lord God, this evil, most wicked day. Our Lord Jesus. Hallelujah. And yet, Lord, alam namin, sa gitna ng lahat na ito, O Lord, and this is the most glorious, the grandest of all days, Father. Kaya sa'yo namin, Lord, pinagkatiwala, O Lord God, aming mga buhay, that you who started a good work in us, we know, Lord, ayon sa iyong salita, ay hindi kayo titigil until, Lord, you have finished this work. Hallelujah. That is in us. We commit this to you, Lord God, sa umaga na ito. Patuloy kayo, Lord, mangusap sa bawat isa sa amin. Oh, dear God, that we can truly be, oh Lord, a product, Lord Jesus, hallelujah, of your great love, of your work, of your labor, Lord Jesus, hallelujah. Purihin ka sa umaga na ito, and your servant, I pray, ay gamitin mo lamang, hallelujah, gamitin mo lang instrumental, Lord, can speak a word to strengthen, to edify, and to comfort your people in the midst of all, hallelujah, ng mga pagsubok. We know you will never leave us. We know you have ordained a bride that is to be victorious and to be overcomer, Lord. Hallelujah. That will not fall, that will not be deceived. Hallelujah. Sa'yo namin pinagkatiwala ang gawain na ito, mauwi siya, Lord. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at salamat. This is our prayer sa tanging at matamis sa pangalan, Panginoon Kristo. Lahat magsabi na Amen? Amen. God bless you all. Bless you all. Pray Father, let's read our text sa umaga na ito as we're continuing to study Psalms 27. Let us read verse 1 to 5. All right. Psalms 27. Okay. It says here, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat of my flesh, they stumbled and fell. Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of His temple, the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me upon a rock. John chapter 14, verse 12, verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
And if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you unto myself. And where I am, there you may also be. One last verse. Psalms chapter 19. Verse 15, 16, and 17. Make us glad according to thy days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. 15 to 17. Psalms 90. 90. Verse 15 to 17. Make us glad according to thy days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto thy children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou in. Palain nawa salita ng Diyos. May all be seated. God bless you all. Praise God. At patuloy lang tayo sa pag-aaral itong just these 5 verses over in the book of Psalms. Na ito yung text ng prophet natin when he was preaching the message. Ano message? Rapture. And it's peculiar because ginamit niya itong mga talata na ito, but he never went into. Hindi ito. Binasa lang niya sa text. And then he went on to speak about the rapture. He went on to speak about the shout, the voice, and the trump. Pero itong mga talata na ito ay hindi na niya tinalagay. So, it is up to us as his little bride sa mga araw na ito ay alamin bakit ito yung text. What was the mind of the prophet that he took itong mga talata, and what was in the mind of David nung binasa at nung sinulat at in-inspire siya ng Diyos para isulat itong mga talata na ito. That a prophet after around 3,000 years, David was around 1,000 BC. A prophet after 3,000 years picked up the same verse para pangarap sa atin in isang napakahalagang paksa entitled The Rapture. Amen? Praise God. And we have, as we have studied already the first 3 verses, nakita natin the first 3 verses deals with what? Deals with kung ano yung inspiration ng Diyos sa atin. Ine-equip niya tayo para pwede natin ma-withstand yung wicked one dito sa pinakamasamang araw. Because verse 2 and 3 ay panay kaaway lang to, that wicked, amen? The foes, yung kaaway, lahat kalaban, and camp around me, yung gera, amen? War, rise against me. Lahat ito. Amen? It speaks of the battles that we have in our heart, in our soul, in our mind, in our spirit. Pero tingnan mo, ang ating Panginoon, in verse 1, siya yung ating He is our light, He is our salvation, and He is our strength. Amen. Amen. So lahat ng realm kinover ng ating Panginoon. Every realm, your soul, your spirit, and your body. Mga kapatid, praise God. Amen. Hallelujah. Lahat yan ay kinover ng ating Panginoon. Tayo na dati nasa dilim, binigyan tayo ng liwanag. Para ang kaaway. When ang kaaway ay laging nasa dilim, remember? The 7 church ages ay go into total darkness. The 7 church ages ay dumaan sa dark ages. Pero every age ay lagi meron siyang naiiwan na konting liwanag. Mga kapatid, at yung liwanag na yan, mga kapatid, ang nagiging kalakasan at nagiging kaligtasan ng bawat nobya sa bawat age. Amen? Amen? Kaya tingnan mo yung mga banal sa age ng Smyrna. Amen? Hindi sila natatakot sa kamatayan. Kasi
Siya ang Panginoon. Ang nagbigay sa kanila ng kalakasan at alam nila sila ay hindi pabayaan ng Panginoon. Amen? The Lord was their strength, the Lord was their light, the Lord was their salvation. Kaya sabi niya, whom shall I be afraid? Hindi sila natatakot. Amen? When the wicked, verse 2, ay nandyan, alam natin that hindi sila mananalo. They will stumble and they will fall. Amen? Kasi tinalaga na tayo lalo na sa pinakamasamang araw na ito. Tinalaga na tayo maging overcomers. Amen? Isang nobya na hindi talaga mahulog at hindi madaya. Mga kapatid, kaya ang puso natin, maski pinapaligiran na tayo ng kaaway. Remember the time of Elisha and Gehazi? Amen? Si Gehazi, no, hindi ba na nakikita lang niya yung natural, lahat ng kaaway naka-encamp na sa lahat ng bundok ko, and they were in the valley walking. Pero nagtataka siya bakit yung ang kanyang master na si Elisha ay hindi natatakot. Sige lang. And then ang prayer ng Elisha, Panginoon, buksan mo ang mata ng aking lingkod na si Gehazi. Nung nabuksan, nakita niya, mas marami pala sila ka. 5 angels na nakapaligid. Amen? So if the host encamp around us, bakit tayo matatakot? If war should rise against us, dapat lagi tayo may tiwala. May confidence tayo sa ating Panginoon. Amen? Na hindi niya tayo pabayaan. Amen? Lalo na dito sa huling araw na ito. Praise be the name of God. Kasi dito sa huling araw na ito yung inspiration ni David. Alam mo, si David kasi, ang buhay ni David, alam natin, siya ay naging isang fugitive. Ibig sabihin, tumatakas siya sa galit ni Saulo. Si Saulo ay nainggit at na-insecure kay David, kaya si David nagtago, mga kapatid. Kaya kung saan-saan si David nagsusuot, mga kapatid. Pero lagi siya nagtitiwala pa rin sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. Hindi siya natatakot. Dahil alam niya, siya ang nagsabi sa yung buong Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Though I walk in the valley of the shadow of death, I shall not fear. Siya ang nagkaroon ng confidence dito, mga kapatid. See? And then in that very same chapter, alam mo, inspiration ni David in chapter 23 is exactly in chapter 27. Demo, chapter 23, when he reads about the Lord being my shepherd. Ano sabi niya? Ang inspiration ni David in chapter 23, hallelujah, glory, 6, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Kapatid. 27, ano sabi? Verse 4. Verse 4. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Mga kapatid. All the days. The house of the Lord all the days of my life. Mga kapatid. That we started last Sunday about the house of the Lord. Ang sabi niya, sabi ng isang message, sabi niya, dito sabi niya rito, okay? I believe David said, I was happy. I believe David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Masaya. Kaya mga patotoo ng mga kapatid kanina, kung nasa bahay tayo ng Panginoon talaga, amen, dumadating yung kagalakan kasi. Amen. Amen. Pag nakita natin mga kapatiran, nakita natin ang kilos ng Panginoon, pag nadama natin ang presensya at kilos ng ating Panginoon, amen, dumadating kung, alam mo, kung yung pag sa umaga ay marami kang binabaka, di ba? Ganun talaga ang gagawin ng kaaway. Pero pagdating mo sa bahay ng Panginoon, malays na yun. Amen? Cannot stand in the presence of God. Amen. The joy of the Lord is my strength. Amen.
Pangako ng Panginoon yan. Kung naghihina ka, just come to the house of the Lord. Babalik ang kagalakan mo at kalakasan mo. Kaya nga sabi niya, ano ba yung house of the Lord? This is where the people are gathered. Amen? Where the people are gathered is the house of the Lord. Nandito tayo sa bahay ng ating Panginoon. Hindi itong physical na ating assembly hall or a sanctuary natin. No. Tayo lahat na nagsama-sama. This is the house of the Lord. Nakapatid, praise God. Amen? At dito, habang tayo nagtitipon, nagsasama, ay binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon, binibigyan tayo ng kagalakan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Para ka nga, kung baga, parang kung naloban ka, dito ka mag-recharge. Amen. Dito ka nagkakaroon ng kalakasan. Amen? Imagine nyo, mga kapatid, we only have fellowship twice a week, Wednesday and Sunday. And then every other week we have prayer meetings. Iba sa atin, we don't even come on Wednesday. Kaya buong isang lito, parang kang nanghina na, lobad ka na. Pagdating ng Sunday, hindi ka pa makarating na maaga. Hindi lalo ka malobad. Di ba? We should give our best, mga kapatid, to come to the house of the Lord, to be in fellowship, as much as we could. So buong isang linggo, when we come to church, maybe 2-3 hours, sapat na ba yan? This is the house of the Lord. This is where we receive a blessing. This is where, kung saan tayo nakakahigop ng kalakasan, kagalakan. Pero yung iba, kasi pag nandun ako sa church, lagi ako binabakbakan. Lagi ako tinatamaan. Ay, magpasalamat ka kung tinatamaan ka. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Kung di ka mahal ng Diyos, hindi mo maramdaman na tinutuwid ka. Sasabihin mo lagi, ay iwas ka dito. Hindi para sa akin, hindi para sa akin. Lahat iwas. Amen? Ay, para sa likod ko yan, para sa tagiliran ko yan. Kapatid. Wala na itutuwid ang Panginoon. But remember, the house of the Lord is what? Dito nag-umpisa yung judgment begins at the house of the Lord. Tama ba yun? Sabi ni Pablo, Paul says, judgment starts at the house of the Lord. Praise be the name. Parang itong sabi niya minsan, sa indictment message, praise be the name of God. Hallelujah. Sabi niya, the pulpit and the church, pag ikaw may kasalanan, sige nga, tapos na? Sige, ang message ay indictment. The pulpit and the church, ito yung courtroom. Kumbaga dito ka sinasala. Pag may kasalanan, dadali ka sa korte. Para indict ka. Tama? Kaya nga may message ang trial, courtroom, indictment. See? It's a courtroom, and the Bible says it's a judgment seat. It must begin at the house of the Lord. Amen? Praise God. Paano ka makaasa sa inspiration ni David that I will dwell in the house of the Lord forever? Dito pa lang sa umpisa, hindi ka maka-umpisa-umpisa. Dito yung umpisa. Judgment must begin where? At the house of the Lord. Kung saan tayo nagtitipon and where the word of the Lord is going out in its power and in its wisdom, dito tayo tinutuwid ng Diyos. Amen. At pag natuwid ka na, doon ka makakahigop ng kalakasan. Then the Lord becomes your strength, the Lord becomes your light, the Lord becomes your salvation. Amen. Kapatid, kasi dito, amen. So, dito sa dimension natin, dito na kinikilos natin, sabi ng prophet, tayo ay nabubuhay sa 3 dimension. Time, space, and matter. Nandito tayo ngayon. Mga kapatid, 16th element, where the house of the Lord is, where the people are coming together. Dito tayo naayos ng Panginoon. Dito tayo pinapalakas ng Panginoon. Dito tayo binibigyan ng kagalangan ng Panginoon. Amen? Praise God. Pero dito rin tayo tinutuwid ng Diyos. Right. Corinthians is a book of correction. Tinutuwid tayo. Mga kapatid.
Praise be the name of God. So, habang nandito tayo mga kapatid, praise God, in the house of the Lord, glory, hallelujah, praise God, tayo ay bibigyan ng Diyos ng biyaya para matagumpayin lahat ng mga kapatid, mga kakulangan natin, mga kahinaan natin. Dito rin tayo dito tayo din pinoposition ng Diyos sa tamang position natin. Amen? So if we don't come to the house of the Lord, paano natin malalaman yung position natin? This is the house of the Lord. Praise be the Lord. At alam natin dapat paano tayo kikilos, anong dapat natin gawin. Amen? Bilang elder, ano na dapat natin, bilang mga women, bilang mga young people, pinoposition tayo ng Panginoon dito. Amen? Kasi if the church, if the bride knows her position, then one day, ano mangyari? Ang mensahe, the rapture, pagagana. Yakin natin na tayo lahat ay nasa position. Ito yung tinutuwid at ito yung ginagawa ng Diyos sa atin. Sa huling araw na ito, praise God. Hallelujah. There was a person in the Old Testament, praise God, hallelujah, na medyo umakyat sa ulo niya kanyang position. Uzziah, remember? The king. Praise God. Ito, basahin natin. We find out Uzziah. We found out Uzziah. Letter U. Double Z. A-H. Yeah. But wala. We found out, that yata. Now we found out, Uzziah, but meron na. We found out, yung out mo, walang D. But wala. Wala pa rin. And then, gano'n na lang. Uzziah got lifted up. Alisin mo lang doon sa unang tab. Uzziah got, dito sa baba. Tuloy-tuloy pang Uzziah got, no. Uzziah muna. Uzziah got lifted up. Yung Uzziah mo, yan, got lifted up. Yan. Okay na. Influence. Tama. Sa kanyang puso. Kasi, ang taas ang tingin niya sa sarili niya. Pagkihari siya. What did he do? Ano ginawa niya? He tried to take a minister's place. Hari siya, gusto siya pumasok sa templo ng Diyos bilang sacerdote. Dahil bakit? Kasi bineles siya ng Diyos, isang dakilang tao siya, he could just do anything na gusto niya, di ba? Let's go down. Hallelujah. Praise God. Next quote. Parehong message pa rin. Sige, go. Dalawa yan, di ba? Tama. Yan. He grabbed, pagpasok niya sa censer, pagpasok niya pala sa temple, kinuha niya insenso, na dapat priest lang pwede. Di ba? Pero siya pa rin, gusto niya. Sinasabihan na siya, ayaw siya makinig. Kontra sa scripture yung ginagawa niya. It was unscriptural. Maski napaka-taas at napaka-dakilang tao man siya at binibless siya ng Diyos. Pero pag hindi na scriptural ang ginagawa mo, anong gagawin ng Diyos eh? Papaluin ka na ba ito? God's motive, nabasa natin kanina. Kaya tayo rin, unscriptural, kung sino sa atin, I or you or I could impersonate anyone else. Kaya dito sa mensahe, marami nag-impersonate. Marami nag-impersonate din sa 7th angel, di ba? Delikado yan, hindi.
So be what you are and be a good one and fulfill yung purpose mo. Ano man ang position mo. If you're a housewife, be a real one. If you're a husband, be a genuine. If you're a deacon, be genuine. Or a preacher, whatever you are. But don't try to take somebody else's place. Amen. Kasi yan ang ginagawa ng message na ito. Tinutuwid tayo, pinoposition tayo sa ating pwesto, mga kapatid, para malaman natin ano ba talaga yung gusto ng Diyos na gampanin natin. Amen. Amen. Praise God. Glory. Amen. Let's continue now to read. Sabi niyan, when the word calls you down, if you feel rebuked, ano dapat gawin natin? Kung na-rebuke ka, hindi mag-repent ka. Kasi bakit? The zeal of this age is what? Ma-realize natin kung ano mali natin at mag-i-enroll ka lang. Praise be the name of God. Yan ang ayaw gawin ni Uzziah. After binless na siya ng Diyos, and yet he didn't feel like that. He thought he was going to go on anyhow because bakit? Kasi naramdaman niya. Secure na siya. Medyo nagagalit siya sa mga tao na nagsasabi na huwag mong gawin. Kasi kontra yan sa salita ng Diyos. So, ingat tayo. Amen? Mga kapatid, ingat tayo. At nung ginawa niya yan, alam mo anong nangyari? Yung buong mukha niya ay naging ano? Leprosy. Alam mo, ang leprosy, ketongin. In the Old Testament, literal. Sa time natin ngayon, anong larawan ng leprosy? Kasalanan. He was a leper until what? Until he died. At ano na? Ito na, house of the Lord, pinag-usapan natin. Hindi na siya makapasok sa bahay ng Panginoon. He died as a leper. Nakita niya ang kamay ng Diyos. Sige, kaya ina tayo, mga kapatid. Praise God. Amen. Pag tumigas na yung puso natin, at tumaas na, anong bumagsak kay Satanas? It was his pride. Ganun din, Uzziah got lifted up, mga kapatid. Kasi akala niya, binibless na siya ng Diyos, pwede niyang gawin? Delikado yan. Amen. Dapat alam natin ang ating position. Sa church na ito, sa house of the Lord, pag tinawag tayo, yan, nabanggit kanina. Diba? If you're a pastor, if you're a housewife, if you're a deacon, if you're young people, if you're kung sino ka man, amen. Gawin natin, company natin. Amen. Dahil ito ay bahay ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kailangan marunong tayo magkinig at magkaroon ng revelation sa instruction ng Diyos sa atin para mas position tayo tama dito sa bahay ng Panginoon. This is the house of the Lord that we are starting here on our journey sa ating patungo sa itong bahay ng Panginoon. Sabi ni Haring David, all the days of my life. Buhay. Praise God. Glory. Alam mo, buhay, tingnan natin ha. All the days of my life. Let me read to you a quote sa message ng prophet. The things that are to be. Jesus was talking about the other text natin kanina, John 14:12. Praise God. Sabi niya dito. Okay. He said, now, as you have believed in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Yun ang John 14:12. I go to prepare a place for you. Sinalita ng ating Panginoon to nung malapit na siya doon. Sa end of his 3.5 years ministry, the end,
of his life dito sa lupa, on this earth. Pero ano pinapakita niya sa mga tao? He was showing the people, he showed the people, at pinatunayan niya sa mga tao na ano? That he was Jehovah manifested in the flesh. Sa pamagitan ng ano? The great signs and wonders at lahat ng referensya ng Biblia na itunutungoy sa kanya to himself. At pinatunayan niya na ano? He was God manifested sa laman. Amen. Alam mo, sa ilan mga ministers meeting na itong mga huli, yun ang amin lagi pinag-usapan. Nagiging controversy pa rin lagi ito. Yung Diyos na nahayag sa laman. Amen. Last Sunday, when we were there, at itong nakaraan Tuesday, the meeting in Antipolo, yun pa rin lagi. Godhead ang pinag-usapan. Naging controversy lagi doon sa River Jordan. Ano nangyari sa River Jordan? Lagi. So, kapatid. Ang tanong, kailan ang Diyos nag-manifest at nahayag sa laman? River Jordan lang. Itong sa one blood cell, Diyos na yun eh. Bumaba, binalo niya sarili sa one blood cell. Paano natin sabihin? River Jordan. So here he was God, pinatunayan niya. Now he said, when you see my life ending, may purpose ang ating Panginoon. Amen. I'm going away. Bakit? Sabi niya, it is expedient that I go. Kasi if I go, then papadala niya yung Holy Spirit. Pero sabi din niya at the same time, if I go, anong ginagawa din niya? I'm preparing a place para sa atin lahat. Amen. That where I am, there you may also be. Sa anong sinasabi niya sa mga disiplo niya? Tayo ba mga disiplo niya? Amen. He's telling his disciples na ano? Na itong buhay is not ended in death. Amen. Kaya nung sinasabi ni Haring David sa Psalms, that I want to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hanggang sa buhay lang ba na ito? Hanggang nandito lang tayo sa fellowship na ito? Habang nandito tayo? No, all the days of my life ay hindi hanggang dito na. Kaya tingnan natin, ha? Let us go. When Jesus Christ was talking about all that preparing in my Father's house, mga kapatid, ay maraming mga mansion, mga kapatid. Nung nandito siya 2,000 years ago, mga kapatid, before he even spoke this about my Father's house, there are many mansions. Minsan, nung pumasok siya sa templo, at nakita niya mga tao, ginawa ng palengke. Yung templo ng Diyos. Ano nangyari at naramdaman niya? And remember, we are the temple. We are the spiritual temple. We are the house of the Lord, remember, where we are gathered. Oh, great God. Anong ginawa niya? Sabi dito? Okay. Message. Church order to. So ating pinag-usapan mga church order. Diba? Jesus was good-natured. Minsan, mabiyaya, good-natured. Ating Panginoon, kung maamo ka, mabiyaya man, Brother Yan, mabiyaya, Panginoon, mas mabiyaya sa akin. Jesus was good-natured. May diyan. Pero, when it comes to time to say things, kailangan na talaga sabihin, parang si Pablo, I have not shunned to tell you the whole counsel of God. Nung nakasulat, yung Father's house, dapat house ng panalangin, house of prayer, ay ginawang den of thieves, yung ng mga magnanakaw. He know when to speak and when not to. Ganun. Alam mo, Jesus daw ay diakon mo. So, mga deacon natin, para sa inyo to, church order.
Alam niya kung kailan siya dapat magsalita. At kailan siya maging magyaya. At kailan siya maging strict. Remember, talk about being a deacon. Anong ginawa niya? Hindi ko naman sabihin gawin yung mga deacon, ha? Pero ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng mga lubid, pinagpapalong. Amen? Hindi siya naghintay, gently, ang dahan-dahan siya. Tapos biglaan mo. Talagang. Kasi bakit? Diakono din siya ng bahay. He was playing the part of a deacon para sa example ng deacon. Amen? Pero good-natured. Good nature. Jesus was good-natured. Amen? Okay. Ang effective, alam mo ang effective deacon? Kung mo sabihin na kailangan yung pamalo. Pero makuha din sa tingin. Diba? Pag tinignan lang, tayo naman, mga believer, makuha din tayo dapat sa tingin. Pag tinitingnan lang tayo ng deacon, huwag nila hintayin na lapitan pa kayo. Ibig sabihin, meron siya napansin na ginagawa mo, ay tingnan mo na lang kung anong ginagawa mo. Amen? Kung hindi rin tayo mapahiya o hindi tayo masaktan o ano, di ba? Makuha din tayo sa tingin. Kasi they're just doing their work. Huwag mo hintayin na gayahin pa nila ating Panginoon. Kung mga naglumit at papalumit tayo. Di ba? But Jesus was acting the part of a deacon. See? This is the house of the Lord, remember? We start our journey here. Amen? He was playing the house. He was playing the part of the deacon. My father's house, dapat ano? A house of prayer. Bakit tayo nandito? Para magsamba to worship God. In spirit and in truth. Hindi tayo nagpunta rito para magkwentuhan, para magnegosyo, para mag-ano, di ba? Para maglaro. We come to the house of the Lord to worship, to prayer. It's a house of prayer. He was a deacon. He was taking the part of a deacon. Mga kapatid, see? House of the Lord. Maraming mga opisina yan. Mga kapatid. Pagdating, he was a part of the pastor. Bakit? Nirebuke niya mga pariseo. Kayong mga leaders of the land, amen, pinagre-rebuke niya sa bahay ng Panginoon yan. Di ba? He was saying the part of a pastor. Ano pa? He told them kung anong mangyayari, what was going to happen. He taking the part of a prophet. Ginampanan niya ang mga iba-ibang ministry para i-position tayo lahat. Tapos, nung kailangan na magbayad, they required tribute to be paid. Ano siya? Trustee. He was taking the part of the trustee. Amen. Sinisigurado niya na may pambayad. Kaya ng ng mga trustee, tiyakin na mag-church natin ay hindi nakabaon sa utang. Pag may dapat bayaran, dapat bayarin. That's a part of the trust. See? Sinabi niya kay Peter, Peter, punta ka dun sa ilog at yung unang isa ang mo ay meron tayo pambayad na sa tribute. Praise God. Bigay kay Caesar dapat. Bigay sa Diyos ang dapat yun. Okay. Kaya sa Diyos, ang dapat yun, no? Give your tithes, give your offering sa Diyos. Pero pagdating sa bayaran, ay dapat magbayad din tayo. So may-ari ng pwede ba natin sabihin doon kay Gilbert, tsaka na lang namin bayaran yung upa namin, ha? Kasi wala kami pera eh. Nayasin tayo dito. Pwede ba natin sabihin sa lalaki, huwag nyo muna putulin yung kuryente namin kasi wala kayo lumabayad. Pwede ba? Hindi. Bayaran natin yung dapat natin ibayad. Amen? That's where your offering goes to. Amen? Praise God. Andito sa church natin, ang tithe sa offering ay ano? Ay ano? Ay ano? Revelation yan, mga kapatid. Revelation yan. It will take a revelation para ipantay nyo, mga kapatid. It used to be a time na wala tayong ganun church order. Naku, problemado lagi yung mga trustee natin. Nung nandun pa tayo sa lumang church. Pagdating ng katapusan ng buwan, lumalapit ng trustee, alam ko na ibig sabihin. Kaya sino lagi nag-abulo? Oo, ang pastor. Pero nung may church order na gano'n, salamat. Nagkakapondo na tayo. Amen.
Kaya naayos natin yung aircon natin dahil meron tayong comfort. Ayos na aircon. No? Salamat kay Bernard. Nagpinagtsagaan niya. May isang linggo. Naayos yun. Now this is the house of the Lord. We come here para ayusin ang lahat. Lahat tayo may iba-ibang position na dapat kang gawin. Amen? And that is what this message is doing for us. Kasi alam mo, ang biyahe natin dito, to dwell in the house of the Lord, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, hindi hanggang dito lang. Kasi I go, and then pagpunta niya, sabi niya, in my Father's house. That's the house of the Lord then. Are many mansions. At mansion na una sa atin para ihanda raw tayo. To prepare a place for us. Para kung saan daw siya ako, where I am, there you may also be. Amen. House of the Lord pa rin yan. That's still the house of the Lord. Andun mga mansions, mga kapatid. Praise God. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Sabi niya sa isang message, fellowship by redemption. Sabi niya rito, I believe when Jesus spoke in John 14, in John 14, text natin, in my Father's house, many mansions. Ano ibig sabihin niya? He meant, a body, a dwelling place. Anong talata tinalin ng prophet natin? Tinalin niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. If this earthly tabernacle be destroyed, we have one waiting. Yan ang hinahanda ng ating Panginoon. Mortal beings tayo, we live in mortal habitation, mga bahay natin dito. Immortal beings live in immortal habitations. And that is the place we go into until we return. Ay hindi isang dako ng mga halobla, mga semento, mga o mga precious stones or jewel. No. It's a place, a condition that we move out of this dimension. Amen? This 16-element earthly dimension, lilipat tayo sa another dimension. A house, a tabernacle, a dwelling place, mga kapatid. Yan ang tinutukoy ng ating Panginoon. Destroy this temple, I will raise it in 3 days. Ano tinutukoy niya? Yung templo doon sa Jerusalem na tinayan ni Solomon? No! He was speaking about his own body. Amen? See? So alam mo, ang buhay natin, ang lakbay natin, nag-start tayo dito in the house of the Lord dito, where the people are gathered, the believers. Pero patuloy ang biyahe natin, mga kapatid. Inaayos, pinoposition tayo ng Panginoon habang tayo nagpapalito para matuto. We're building a body sa pamagitan ng pakikinig ng salita. Amen? It's building a body around the world. Amen? It's a word body that we will move into. Sabi niya, sa who is this Melchizedek? Potentially, nandirito yan. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise God. Sabi niya, okay, kaya tayo, habang nandirito, tinan mo ang paliwanag niya sa isa pang message. In the Bible, we find like John 14, parang kakaiba. In the Bible, in the Bible, we find like, John 14, parang strange na talata. Kasi, my Father's house, maraming mansion, parang hindi tama. In my Father's house, many mansions, something wrong. Pero sabi ng prophet, yung mofa, isa sa mga translator,
ay ginawa niya mas nakakatawa pa raw, ridiculous. Kasi ang translation niya ay, in my father's apartment. Ginawa niya apartment, hindi na house. See? Parang mas nakakatawa. If you're going up there para mag-upa ng apartment, sabi niya, nakakatawa, that's ridiculous. Pero in original translation, in my father's kingdom is many palaces. Yan ang original. In my father's house or my father's kingdom ay maraming mansion or palaces. Yun ang translation. The reason tinranslate ng King James na ganyan, mga kapatid, ay bakit? Kasi sa araw ng hari, sa araw niya, King of England, yung the great kingdom, yung buong kingdom ng hari ay tinawag na house ng hari. And the king was the father over this house. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang translation ng King James is in my father's house. Pero original is in my father's kingdom. So yung father's house is his kingdom. Tayo ba? Kasali ba dyan? Kasali tayo dyan. Kasi kung siya ang hari natin, then ito yung father's house na pinagharian niya. Kapatid, see? Praise God. It was his kingdom. Mga kapatid, his house is his kingdom. Mula sa Old Testament, naturo, ganun yun, mga kapatid. Tapos in the Old Testament, parang message na ito, I think, yeah. And then, another message, pero parehas na title, yun pa rin. Tinutukoy niya, dito, sa Old Testament. Now, in the Old Testament, way back, years ago, many years, yung isang ama, meron siyang napakalaking dako at lahat ng mga subject niya ay nakaipon at lahat sila tumitingin sa kanyang parang bilang tatay o ama. Tapos, itong tao na ito, kung meron siyang anak na naisilang dyan sa bahay niya, kung may nasilang, sabi niya, pansinin natin kinakausap niya mga Pentecostal. So tayo na ito, pay close attention. Dito kayo lagi nagkakamali. When this child was born into the home of his parent, certainly siya ay anak. Pero yung pagpapalaki, to raise the child, anong ginagawa ng tatay? Naghahanap siya ng isang pwede magturo, hire a tutor, a raiser, a teacher. Kasi mahal na mahal ng tatay yung anak. Kaya ginagawa niya, hinahanap niya sa buong bansa, buong bayan, hanggang nakita niya mainam na magtuturo. That was well educated, naintindihan ang lahat ng gusto niya, a kind man, yung matuwid, mabait na tao, para palakihin yung anak niya sa tamang paraan. Tama? Kasi bakit? Kasi itong anak niya ay magiging tagabakmana ng lahat ng ari-arian, ng buong bahay ng tatay. Right? See? At yan ay napagandang picture ng Diyos at tayo. We are the house of the Lord, remember? And the tutor kailangan lagi nagre-report sa tatay lahat ng progress ng anak, mabuti man o hindi, masama, at ang tutor ay lagi magbibigay ng correct report. At ang tatay, tinitingnan niya na yung nagtuturo ay hindi wishy-washy na tao. Kasi kung gano'n, yung anak niya ay lalaki na mali. Tama? And be afraid before the father to say his son was doing wrong. Kaya nga, alam mo, pag mali, gusto niya yung tutor niya talaga nagre-report sa kanya na mali. Pero kung tama, gusto niya i-report na ay itong anak mo, napakaganda mo. Pero kung mali, nire-report din niya. Kapatid, praise God. Kailangan ang tutor ay talagang totoo, matuwid, honest, tapat na tao. Yan ang hinahanap niya para sa kanyang anak. Tingnan natin kung sino yung tutor na ito. Sige po, sige.
And altogether, a beautiful picture ng ating tatay, ng ating Diyos. Pinapadala tayo ng isang tutor, tagapagpalaki sa atin, tagapagturo, tuwing, the Holy Spirit. The best tutor, the teacher. Pero hindi lang teacher, pag mali ka, tutuwin ka. Pero kung naglulungkot ka, comforter. Amen? Aaliwin ka. The Holy Spirit, hindi some intellectual being na napakadaming edukasyon, napakadaming knowledge. Hindi tayo palalaking pinapadala ng Diyos ng mga intellectual na mga tao para mag-tutor. Hindi denomination para mag-tutor sa atin. Amen? Holy Spirit. That's God's tutor, God's teacher para sa atin. Kaya dito, tinutuloy na tayo at tinuturuan na tayo. Habang tayo nandito sa bahay ng Diyos, in the house of the Lord. Kasi ang layunin ay hindi lamang dito. Kasi hanggang doon sa kabila. I want to dwell in the house of the Lord all the days of my life forever. And etong buhay, it does not end in death. Tuloy-tuloy yan. Kaya nauna ng ating Panginoon, susunod na lang tayo. Tama? In my Father's house. Mga kapatid, Lord, hallelujah. See, yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi gusto niya tayo maging karapat-dapat doon sa mansion na hinahanda. Kaya dito pa lang, inaayos na tayo. Amen. Kino-conform na tayo ngayon. Para maging kaya-aya tayo doon sa bahay na yan. Praise God. Hallelujah. See? Tingnan nyo, He talks about John 14:12, about our tabernacle, about our theophany body na hinahanda niya. Amen? Para pagkatapos ito, paglipat natin doon, maging kaaya-aya tayo. Amen. Maging conform tayo doon. Inaalis tayo dito sa bahay na ito. Sabi niya, sa message niya, Amen? Things that are to be. Inaalis tayo dito sa bahay na ito. Ang tawag dito sa bahay, Pest house. Para ilipat tayo doon saan? My Father's house. This is a pest house. We have to move from this pest house to my Father's house. Amen? Praise God. Hallelujah. Pero hindi hanggang dyan lang, mga kapatid. Praise God. Tingnan natin, Father's house. God in simplicity. Sabi dito. Bago ito, tingnan natin muna dito. Sa first seal. Tinatype niya naman tayo ngayon. Kay David. Kay Joseph, brother. Na meron siya isang Gentile wife na si Ezra. Let's read. Then when it was made known, he wanted to make himself known nung gusto na ipakilala sarili niya si Joseph sa kanyang mga kapatid. Lagi niya tinitignan si Benjamin kasi si Benjamin ang talagang kanyang kapatid. Talagang kapatid niya. Parehong tatay, parehong nanay. Benjamin lang talagang kapatid niya. And remember, ano ginawa niya sa asawa niya si Esenet? He dismissed his wife. She was in the palace, in my father's house, in my father's kingdom, many palaces. She was in the palace when he made himself known to his brethren. And the Gentile bride, tayo, the wife, after Jesus being rejected by his own people, kinuha niya tayo, taking a Gentile bride, at one day will take her mula dito. Nandito na tayo sa Father's house, remember? In the Lord's house, in the house of the Lord. Pero dadalhin pa tayo saan? He's going to take her from here to the palace, to his Father's house in glory for the wedding supper. Saka siya babalik dito.
para magpakilala sa 144,000. So, the house of the Lord, hindi lamang dito. Pagdating sa marriage supper, kasama pa rin yan. That's still my Father's house. Sabi niya, di ba? The wedding supper. Dadalhin tayo doon. From this house to that house. In the marriage supper. Patuloy pa rin. Kaya tingnan mo biyahe natin. Mga kapatid. From this house to that house, marriage supper. And then, pagdating saan? Sa millennium, tingnan natin. Okay. The true son of David. The true son of David, yung totoo. As we are going to see sa lesson na ito, God hiding in simplicity, then he come to his temple. The temple of God. The real tabernacle which has gone to construct. Anong talata ginamit niya? Yung pa rin. John 14 pa rin. In my Father's house are many mansions and I will go. Ano ibig niya sabihin doon? It was already foreordained. I will go to prepare a place for you and will return back to receive you unto myself. And of course, anong tinutukoy niya? That will be the great age to come. The true seed of David will take the throne, which is Jesus Christ, and he will reign over the church as his bride in the house with him over the 12 tribes of Israel throughout. So, kasama ba yung millennium dyan? Sa house of the Lord. Amen? Son of David at the house of the Lord, millennium. Pero hindi lang hanggang millennium. Throughout all eternity, hanggang future home, house of the Lord pa rin yan. Kaya nga sabi niya, I will dwell. I will seek. I desire to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sabi niya sa Psalm 23, forever. And forever is millennium. Eons and eons. Pero hindi hanggang dyan lang. Mga kapatid, kaya tingnan mo, akitan mo konti. Akitan mo konti. Hindi ko nabasa. Pero tingnan mo, akitan mo konti. Yan. Sige pa. John the Revelator, the book of Revelation, saw the tabernacle, Revelation 21, the new temple coming down, descending down from heaven, adorned as a bride, adorned for husband, and a voice out of the temple nagsabi, ano? Behold, the tabernacle of God is with men, and God will wipe away all their tears. There will be no more hunger, no more sorrow, no more pain, no more death. Former things pass away. All the way hanggang Revelation 21. Ano ba Revelation 21? And future home na yan. Amen. House of the Lord pa rin. House of the Lord pa rin. Kaya alam mo itong bahay ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Ay nag-umpisa dito. Tuloy hanggang sa rapture, wedding supper. Diretso hanggang millennium, pagbaba natin, house of the Lord. Hanggang sa eternidad, house of the Lord pa rin. House of the Lord pa rin. Meron lang tayo kanya-kanyang mansion, kanya-kanyang palasyo. Mga kapatid, tingnan nyo. Hallelujah. Glory. Future home. Message. Sabi niya, in the new earth, there is a new city. Listen, huwag niyo lang kalimutan to. Anong talata ulit ginamit niya? John 14 pa rin. He would go to prepare. Let not your heart be troubled when he's going away. I have a reason to go away. Sabi niya, believe in God, believe also in me. Hindi nila makita. They couldn't see He was God. Marami sa message na ito, hindi rin makita na He was God. Naging Diyos na lang daw. Sa River Jordan, saan natin mabasa yan? He was God through and through, from beginning to end. From birth to death, lahat. He was God all over. Amen? See? Praise God. Hindi nila makita He was God.
And you believe in God, believe in me. I'm going to prepare a place for you in my Father's house, many mansions. In my Father's kingdom, many palaces. Nandyan ang ating Panginoon under the construction of this new Jerusalem. Now, listen close. Sabi niya, don't miss this. Christ is in heaven today. Anong ginagawa? Preparing the new Jerusalem. Kung paano ang Diyos created the earth in 6 days, made the earth in 6 days, 6,000 years. Sabi niya, be not ignorant. 1,000 years is what? One day. And Christ has gone and is preparing a place. Glory. That's been on its construction for many, many thousands of years, preparing a place. And if I go and prepare a place, I will come again, receive it. Saan na ito? All the way. Revelation 21 na. Kasi new earth, new heaven, new... Nama? Praise God. Hallelujah. See? That's still the Father's house. Kaya alam mo, the house of the Lord's house, hindi lang dito. Dito nag-umpisa lang tayo. Tinuturuan tayo, tinutuwid tayo, judgment starting. He's sending us the Holy Spirit para magturo, magtuwid, mag-rebuke sa atin. Kasi ang biyahe natin tuloy-tuloy hanggang doon. Sa rapture is still the house of the Lord. It's in my Father's house. Pagbaba natin sa millennium, it's still my Father's house. It's still the house of the Lord. All the way hanggang eternity, it's still the house of the Lord. Yung inspiration ni David is forever. All the days of my life. At ang lahat ng buhay natin na hindi nagtatapos sa kamatayan. Amen. Right. See? Another quote. Now it taken him 6,000 years sa COD daw to make the earth. Now it's taken him 6,000 years para gawin itong lupa. That's in Genesis. It's going to take 2 days to create the city that goes on the earth. 2 years, 2,000 years. 2 days. In my Father's house, yung parin ng talatan are many mansions. If you were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Di ba itong dako naman ako? A city out of transparent gold, a street of gold. What a beautiful place. Amen. All the way hanggang future home to. Right. Amen. Mga kapatid, praise God. Ito yung new heaven, new earth. Saan daw magagaling ang materialis na yan? Meron bang materialis sa ibang mga mundo o sa mga buwan, sa mga between? Hindi niya kailangan. He don't have to have it. He's a creator. He's called to build the city. Sapat na sabi sa akin. Amen? Pag sinabi niya, sabi niya sa future, kalye ay ginto. Pero anong klaseng ginto? Hindi ginto na dilaw. Ginto na ano? Transparent. Saan ka nakita transparent na ginto? Sige nga. Meron ba tayong transparent ginto rito sa mundo na ito? Wala. Eh, saan magagaling yan? Eh, hindi ko na problema yan. Siya ang gagawa eh. Amen. He's the creator. Amen. That's good enough for me. Ginawa niya nga itong mundo na ito eh. Ano pa kaya yung bago na gagawin? Amen? Praise God. Tingnan mo hanggang dyan. Yun pa rin. My Father's house pa rin. Praise be the name of God. Glory. Hallelujah. Satan's Eden. Sabi dito, in my Father's economy. Inamin naman yan, economy. Sige, ang talata pa rin yan, John 14 pa rin. Tama? In my Father's house, in my Father's economy, in my Father's plan, many palaces, I go to prepare a place. How long? Is it? Oh, binigyan niya yung sukat. 1,500 square miles. Yun ang sukat sa future home. Tama? Say, nasaan daw? Where is it at? He's gone to prepare it. He's a creator. He creates all that gold. Ang kalye transparent creator is making a place over in Revelation 21. Tiyan mo, yung John 14, hindi lang inumpisan dito sa
sa time natin ngayon, tinuloy hanggang doon sa marriage supper. Ha? Tinuloy hanggang doon sa atin na theophany, hindi lang doon, binaba tayo sa millennium, tama? Hanggang dinala tayo doon sa future home. Amen? Praise be the name of God. Kaya ganun ang inspiration ni David nung sinusulat niya. At yan ang dahilan bakit yung prophet after 2,000 years, pinikap niya yung talata na yan at binigay sa atin ng inspiration. Mga kapatid, praise God. That in my Father's house, I want to dwell in that. The house of the Lord forever. And may nilalakbay tayo, mga kapatid. Praise God. Hanggang Revelation 21, nung nakita na ni John yung Holy City, New Jerusalem, bumaba galing sa Diyos. Out of heaven. No more sea. First heaven, first 8, wala na. Ano ba yung first heaven daw? Praise God. Ang first heaven, yun ang millennium. Anong first 8? First earth. Ito yung first earth. Yung kinabubuhay natin. Ano na nangyari? Renovated na itong first earth. Dumaan din sa redemption plan. Bautismo sa time ni Noah. Sanctification sa time ni Christ, yung dugo. Tapos pagdating doon sa future home, bago pumasok doon, sunugin lahat yan. Fire. Holy fire. Baptism na Holy Ghost. Para ma-redeem. Kaya, yung bagong earth, wala na. Ay, yung unang earth wala na, yung bagong earth na yun. Yan ang ating pupuntahan. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ito yung sabi rito, wala na lahat. Mga germ, sickness, disease, lahat ng karunihan. Wala na dito. Linisin na yan sa earth. Kaya nga holy fire eh. Yung banal na apoy, hindi lang literal fire, sabi niya. Kundi rin, holy fire. Kasi yung literal fire, para sunugin lang mga germs, mga karamdaman, mga disease, lahat ng dumi, lahat ng basura, tama? Pero paano yung mga masasamang spirito? Hindi masunog yan. Kaya it will take holy fire, the Holy Ghost fire, para sunugin ang lahat ng masamang spirito at itakot sa doon na yun na rin ang dagat-dagatan ako. The lake of fire. At pagkatapos yan, puputok na, she'll burst forth and comfort a new earth. Yan ang nakita ni John. Amen. Praise God. And so a new earth, a new heaven, new earth. The first 7, first 8, wala na. First earth. Wala na rin dagat. Ano bakit wala dagat? Kasi sabi ng prophet, saan magagaling? Ano magagatong mo sa apoy na yan? Ang gagawin lang ng Diyos, yung tubig na H2O, hihiwalay lang yung hydrogen at oxygen sa pareho pang gatong yan. Kaya nga, wala nang dagat eh. Kasi lahat ng dagat ay naging naging panggatong. Kaya ang buong mundo ay nasunog. Amen? Hiniwalay lang niya ang hydrogen at yung oxygen. Mga kapatid, paano na ngayon tayo na nandirito? Alam ka mag-alala kasi immortal, glorified body, hindi ka naman masunog. Pero meron dyan mga nasa mortal body. Tama? Meron dyan para hindi mortal. Wala na kamatayan. So, nandyan sila sa katawan na niredeem na, sabi natin. Pero 16 element pa. Hindi naman glorified. Ano mangyari sa kanila? Sabi ng prophet, aagawin sila ulit. Yan ang tinatawag, rapture ulit. Inakat sila para hindi sila kasulong. Habang binabalot ang buong mundo ng apoy. Ito mga nahatulan sa kanan, amen, yung mga grupo ng mga tupak, parang tupak, na hindi glorified ang katawan. Ang katawan nila ay parang katawan niya dahil bago mahulog. Amen? That's exactly their body. Ang kaiba natin, tayo ay glorified, sila ay hindi. Tama? Sila ay nasa lupa pa rin. 16 element pa. Wala lang kasalanan, kaya wala kamatayan. Amen? That will be future home. Yan ang ating paghaharian. Pagdating sa future home. There, God will be with His what? True attributes. Sino yun? Sons and daughters. Where He can fellowship with them in holiness, with their eyes blinded to any sin. There will be no more sin from their own mga kapatid. Kaya nga, strive. Huwag tayo magpadaya sa araw na ito. Strive to enter in at the gate. Amen? Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin sa araw na ito.
inaayos tayo para maging karapat-dapat tayo dito. Nagbabiyahe tayo. The house of the Lord, where begins the judgment. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit, tinutuwid tayo, pinoposition tayo, para makalipat tayo doon. Amen? Sa Father's house, na nandyan ang ating mansion, nandyan ang ating katawan, nandyan ang ating theophany body. Then we come back dito sa lupa to pick up our glorified, redeemed body. Pag nandito sa lupa na ito, 1,000 years, this still the house of the Lord pa rin. Amen? Praise God. Hanggang pagdating doon sa future home, amen, we go through the judgment, the great white throne, it will still be the house of the Lord. Hanggang umakyat tayo at balik natin for all eternity, this will still be the house of the Lord that we will dwell in. Kaya nga, our desire, dapat ganun din ang desire ni David. Parehas kay David. Amen? Inspiration ni David. Gusto niya ba yan o hindi, mga kapatid? Pag umpisa ka na dito sa bahay ng Panginoon, wala nang katapusan ito. Tuloy-tuloy yan hanggang eternity, hanggang future. Amen? Kasi pagdating sa future, balik tayo konti, akit mo konti. Ang nakikita lang niya ay attributes niya, sons and daughters, na pwede niyang maka-fellowship in what? In holiness. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. See? Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tinutuwid tayo, inaanyuan tayo sa kanyang larawan. Amen? Praise God. Glory. Hallelujah. Praise be the name of God. One verse. In Joel 13. Joel 3 pala. Tinan niyo. 16 hanggang 18. The Lord shall roar out of Zion, utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth will shake. But the Lord will be the hope of his people and the strength of the children. Yung kalakasan at kalakasan. Pagdating ng itong mundo ay nililiglig. His voice from heaven. Parang yan? Parang nag-atungal, roar like a lion. That's the lion roaring. Mga kapatid, in Revelation 5, that's a lion roaring in Amos chapter 3, verse 6 and 7. Mga kapatid, the Lord roared like a lion. Mga kapatid, He's roaring out of Zion. Amen? Pagdating daw ng gano'n, nililiglig na yung langit at lupa. Verse 17, so shall you know, I am the Lord your God, dwelling in Zion. Ano to? My holy mountain. Then shall Jerusalem be holy. No more shall no strangers pass through her. Wala nang dayuhan, wala nang estranghero. Mga kapatid. Amen. Kailan ba ito? Mga kapatid. Hallelujah. It shall come to pass in that day. Ano na mangyari? The mountain shall drop down new wine. What is the attraction in the mountain? Bagong alak. Revelation. Flowing. And the hill shall flow with milk. Mga kapatid. See? Yung salita ng Diyos ay tinulad din saan? Sa gatas. Pag ikaw ay bata, sanggol, gatas ang muna. Mga kapatid. And all the rivers of Judah shall flow with waters. At ang bukal ng Panginoon shall come forth saan? Tayo. The house of the Lord, a fountain shall flow and shall water the valley of Shittim. Ano mo Shittim? Tinignan mo. Ang dako ng mga ano. Ano yan? Sige nga, Shittim. Acacias. O, mag-research kayo po sa acacias. Mga acacia na mga puno, napakadaming kanin. Nakaulit. Yung kahoy niya, napaganda. Yung dumadaloy na dagta niya, tinatawag nila gum arabic, ang daming paggagamitan.
ginagamit sa mga lahat, mga modernong science, ginagamit sa gamot, kung saan, pharmaceutical lahat. You know, we're now not speaking about the literal. We're talking about spiritual. Gam Arabic. Ang gam Arabic. Every joint, dinidikit lahat. It's a place kung saan. See, balik sa verse 18 tayo. The water, mula dito daw, the fountain bukal at tubig, the valley, lahat ng nandito sa paligid natin, nasa valley of Shittim. Kailangan daluyan natin ang tubig ng salita ng Diyos. Amen? Kasi we're the house of the Lord. Mga kapatid. Ang bundok na ito ay may mga bagong alak. Ang burol na ito ay madaloy ng mga gatas. Kaya minsan pag mga baguhan, kailangan gatas lang muna. Bigyan ng ano. Kaya itong sinisiringan ko ng bishop na bisita natin itong tingnan natin. Kasi gatas lang binibigay ko sa kanya. Gatas lang. Tingnan natin. In-invite ko mag-preach sa atin Wednesday. Tingnan natin. Pero binibigyan ko, pag makasama kami, lagi pinapakinggan namin yung tape. Mamaya konti habang siya, kasi siya pinapadrive ko. Driver pa akong bishop. Nag-drive ko. Kala ko, di nakikita. Mamaya konti, yung chatron, ano sabi niya? Dali, kasi ang English remember na may di ba? Ano sabi? Ulitin ko sa kanya, ikwento ko na lahat. Gatas lang muna, gatas. Naghanap ako ng mga message sa radio, gatas lang, binigay ko siya ng gatas na mensahe. Praise God. Di lang yun, meron pa akong sinisiring yung isang attorney. Tuwa rin. Ano mga gatas pala binibigay natin? Gatas pala. Sabi niya, sandali, gusto ko ipunin na mga kaibigan ko, mga pastor, at pakinggan lahat mo sinasabi ko, maganda yan. Sabi na, sige, doon tayo minsan daw dyan sa Max daw sa Caloocan. Sabi na, sige. May kwarto dyan, sige, sabi ko. Send na natin yan. Pag-pray natin yan. Kasi tayo ang bahay ng Diyos na dinadaluyan ng bagong alak, dinadaluyan ng magatas. Amen? Praise God. So, tingnan mo itong talata na ito, ang closing. Duktong natin sa sinabi ni Isaiah, chapter 2, verse 2. So it starts from here, it flows all the way, Isaiah 2 verse 2, parehas din, it shall come to pass in the last days. Anong araw to? Last days. Ano daw mangyari? The mountain of the Lord's house, the house of the Lord, na binabanggit ni David. My father's house, na binabanggit ni Kristo. The house, the mountain of the Lord's house, ay na-established in the top of the mountains. What is that actually naman? Sa huling araw na ito, ang Diyos ina-establish na kanyang bahay. Saan? Sa tuktok. Nasa tuktok. Kasi kailangan na sa tuktok para maging daluyan tayo. Kailangan na sa tuktok para makita ang liwanag in the last days. Mga kapatid, and shall be exalted above the hills. At lahat daw ng bansa ay dadaloy, shall flow into it. And many people, verse 3, shall go and say, come ye, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and He will teach us of His ways, and we will walk in His path. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. Minsan, may nagtanong. Dito na talaga ako magtatanong. Minsan, may nagtanong sa Siyo. Tinatanong niya, sumamanong sa talata na yan, sabi niya, Dear Brother Branham, would you explain, pinapa-explain na the problem. Would you explain this verse? Anong verse? Isaiah 2. It shall come to pass in the last day, the mountain of the Lord, of the Lord's house.
Ang ating paksa ngayon, the house of the Lord, the Lord's house, shall be established in the top of the mountain, shall be exalted above the hills, and all the nations shall. Alam mo, sagot lang niya. Sabi niya, yes, napaliwanag ko na yan. The Sunday before last, the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and all nations shall flow into it. Anong paksa? Anong take? Anong message? Future home. The bride and groom's future home. Hanggang doon, the Lord's house. Saan ang posisyon natin? Nasa tuktok pa rin tayo ng bundok. Mula ngayon hanggang doon, na-establish ng Diyos ang kanyang bahay. This is the Lord's house. It will flow. Kaya nga, ganun na lang ang inspiration ni David. I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Forever. Amen? Inspired ba kayo mga kapatid na nag-umpisa na tayo dito at tuloy-tuloy tayo hanggang dyan? All the way, saints! The Lord bless you. Let's all stand. Hallelujah. Wonderful.